So, very casual lang itong video na ito and hopefully hindi siya mahaba kasi magkakaroon lang tayo ng update dito kay G-Loan, G-Gibbs at G-Credit, G-Score pati na rin. Well, I would like to update na lang din sa inyo, no, kung kumusta na ba talaga din, based lang din sa mga nakakarating sa akin from my viewers, from my personal experience and from my insight regarding G-Loan, G-Gibbs, G-Credit at pati na rin nga po si G-Score. Kumusta na ba? Kumusta na yung G-Loan nyo? Kumusta na yung G-Gibbs nyo? Kumusta na yung G-Credit nyo? Kumusta na yung G-Score nyo? Ito na nga, may nagtanong nga sa akin kung paano daw ba pa-increasein or pataasin yung G-Score para ma-offer nga daw sila ng G-Loan or G-Gibbs or ni G-Credit daw. At meron din nagtanong sa akin kung nakaka-apekto pa din daw ba si G-Score sa pagkakaroon ng loan offer sa G-Loan, G-Gibbs, G-Credit. Guys, this is just based on my personal experience lang ha. Kasi for me guys, ito yung parang nagiging update kay G-Loan, G-Gibbs, G-Credit talaga ha. To be honest lang sa inyo. Kasi for me guys, parang hindi na reliable si G-Score talaga. So I have here at 2 GCash accounts. One is for me and one is for my husband. Well, tingnan niyo yan. Magkaiba po kami ng G-Score. Ang G-Score ko po is 702 whereas sa kanya nasa 642 lang. Pero sa husband ko po, kahit ganito yung G-Score niya, meron po siyang mataas na loan offer sa G-Loan which is umaabot ng 75,000 pesos. Grabe, wow. Sobrang taas nun. Withdrawable with as cash po yun. And then sa G-Gibbs niya naman is 100,000 pesos. Ganito lang yung G-Score niya ha. Whereas, eto naman yung G-Score ko. Pero yung G-Loan offer ko po is nasa 50,000 pesos. So, diba? Mas mataas yung G-Score ko, pero mas mababa yung aking cash loan offer dito compared sa husband ko na mababa yung G-Score niya, pero mataas yung loan offer niya sa G-Loan. At sa G-Gibbs naman, kahit 702 po yung G-Score ko, yan lang yung offer ko. 30,000 pesos. Ah, diba guys? Mind you ha, mataas yung G-Score ko, pero 30,000 pesos lang po yung loan offer ko sa G-Gibbs. Sa husband ko, 642 yung G-Score niya, pero yung loan offer niya sa G-Gibbs 100,000. Well, sa G-Credit kasi hindi po talaga siya, honestly, hindi siya reliable po sa G-Score po natin. Kasi itong si G-Loan tsaka si G-Gibbs po kasi is powered by Fuse Financing po ito. Ang kapatid tong dalawang ito, isa lang po yung loan provider niya. Whereas itong si G-Credit po kasi is funded and powered by CIMB Bank. Bangko po yung may hawak sa kanya, and pag bangko, expect mo na mabagal talaga yung increase niya. Sa husband ko guys, yan lang yung kanyang credit limit, 6,200 pesos. Pero honestly guys, nag-increase na to, nag 10,000 pesos na ito. Pero bumababa pala siya at ang tagal niyang hindi bumalik sa 10,000 pesos ha. Pero nag-increase naman po talaga si G-Credit, kaya lang napakabagal ng usad niya. Mind you ha, almost 2 years na ata or 2 years mahigit na na-activate tong G-Credit ng husband ko. Pero ganito pa din ang kunat niya mag-increase talaga. Whereas yun sa akin naman, na diba, meron ako 702 na G-Score, pero wala talaga siyang connection sa G-Credit loan offer ko kasi 5,000 lang ang offer niya sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na sobrang reliable. So, I can say siguro na advantage na lang siguro kung mataas na mataas yung G-Score natin. Pero kahit nga mataas ay, diba, kahit nga sa akin, no, though hindi ako nawawalan ng offer po at hindi rin sobrang bumababa yung offer sa akin. So, magulo yung kanyang G-Score talaga. Basta magkaroon lang kayo ng frequent activity po talaga. Yun ang pinakamahalaga para ma-maintain pa rin natin yung ating mga loan offer dito, mapa-G-Loan man yan, G-Gibbs at G-Credit. So guys, there's no way pa din talaga to maintain it. Basta gamitin lang natin guys yung mga key features po ni GCash like mag-cash in, pay bills, buy load. Gamitin natin yung mga features niya na iba like mag-G-Save tayo dito, mag-G-Insure, G-Invest. And of course, gamitin natin si GCash as payment method. At alam nyo ba, ito lang naman based sa experience ko, kapag pala may loan offer tayo dito like kay G-Loan, G-Gibbs, katulad ko na hindi nawawala ng kautangan, katulad namin ng husband ko na hindi kami nawawala ng loan offer. Alam nyo ba, nang gustong-gusto nila na utangin natin. Kasi alam nyo, maganda rin talaga na inuutang natin tong mga to. Para ito ha, tips ko lang sa inyo. Ang mindset ko kasi, of course, inuutang ko siya kasi kailangan ko siya, of course, diba? And one more thing kasi, ang mindset ko din, kailangan ko silang utangan para magkaroon pa kami ng banding sa mga kautangan na ito para in the next time po, no, ma-offeran ulit ako kasi loyal borrower nila ako. And then one more thing din po, isa sa reason kung bakit gusto ko rin po siyang utangan ng utangan para ma-secure ko yung account ko dito sa GCash. Kasi alam niyo naman guys, isa po talaga sa pinaka-prone po when it comes to scamming or hacking po talaga ng account is itong GCash account natin. So para mabigyan ako ng multiple protection dito, multiple talaga, diba? So akin lang naman yun, insights ko lang naman yun. Kasi syempre, diba, itong sa G-Loan, G-Gibbs, G-Credit, pinapautang nila tayo. Of course, hindi nila hahayaan may mangyari sa account natin. Hindi nila hahayaan na ma-hack yung
account natin sa GCash. Kasi kapag nangyari kasi yon, automatically permanently deleted yung account natin or mababan yung account natin. Paano tayo ngayon makapagbayad sa kanila? So yes po, to make it short, naglo-loan ako dito, ginagamit ko talaga kahit patingi-tingi yung loan ko dito sa GLoan, GCredit, and GGive para lang talaga din maproteksyonan yung aking account sa GCash. Nag-catch ba yung point ko? So parang ito yung immunity ko, yung mga loans ko dito para wala silang kahit anong gawin sa GCash account ko para hindi siya prone sa scamming or hacking. Kasi iba talaga yung protection. Pag meron ka nakabinbin na utang dito sa GCash app or may existing loan ka dito, nagigets nyo ba yung point ko? But I don't encourage you ha, na mangutang kayo na utangan nyo ng utangan sa GCash para medyo tumagal yung relationship natin sa GCash. Hindi ko yun in-encourage sa inyo kung hindi nyo naman kailangan. So it happens kasi na ito din yung go-to utangan ko talaga, itong mga GCash loan products po ni GCash kapag kailangan ko po talagang gamitin or utangan talaga. So of course may pambayad ako, kaya malakas yung loob kong mangutang dito. So kung ikaw ay may loan offer, wala kang kakayanan magbayad monthly, wag mo nang ituloy. Wag ka na mag-loan dito. Of course, borrow only what we can afford to handle, no? Well, anyways guys, hindi ko papahabain tong video na ito. Mangumusta lang talaga ako sa inyo kung kumusta na ba yung kalagayan ng GCash loan products natin. Si GLoan, si GGive, si GCredit ngayon, at kung related pa din ba sa GScore nyo, yung loan offer nyo, paki-comment down below naman po. Gusto kong malaman yung mga insights nyo para next time po, if ever kailangan ko siyang i-compile, so at least meron po tayong proof na talagang may naka-experience po ng ganon. Alam ko, madaming nagra-run sa inyo na it's not giving, ang baba ng offer, nasa hundreds lang. After settling a loan, bumabagsak ng ganitong loan offer. Guys, please make sure po kasi na okay po yung ating credit records natin. Outside GCash app, so hindi naman porket hindi tayo na-delay dito sa mga kautangan natin sa GLoan, GGive, GCredit, is guaranteed na ma-increasean tayo, is guaranteed na makapag-loan ulit tayo. Time to time, nag-i-evaluate po yan, nag-i-evaluate po sila sa atin at hindi lang po nila basis po yung records natin sa GLoan, GGive, GCredit, hindi lang sila naka-base doon. Kasi since nga ito ay CIC accredited, submitting and accessing entity po kasi itong mga to, so pwede tayong i-inquire doon kung meron tayong mga inabandon na loan outside GCash app. Kasi kapag meron tayong mga ganun po outside GCash app, wag na kayong mag-expect na ma-offeran kayo dito or wag na kayong mag-expect kung tataas yung loan offer nyo kung meron kayong existing loan outside GCash app na hindi na settled, hindi nyo binayaran. Kaya i-assess nyo rin yung mga sarili nyo. Well, again guys, palagi akong mag-a-update sa inyo at kailangan ko rin yung update nyo kung kumusta rin yung account nyo dito. Again, paki-comment down below. Again, ayoko nang pahabain tong video na ito. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. So, yun lang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!